Napupusan ang voter registration activities ng COMELEC kasabay ng papalapit na huling araw ng rehistrasyon. Mga hindi pa rehistrado, hinihikayat na magparehistro na upang hindi masayang ang kanilang karapatang pumili ng nararapat na lider. Para sa karagdagang detalye, narito ang ulat ni Fatima Guilledo. Ilang araw na lang bago sumapit ang deadline ng voter registration. Isa si Beverly sa mga nagparehistro sa mall voter registration na isinagawa ng COMELEC sa SM City, Baguio. Bilang first-time voter, sinabi niya na malaking bagay ang pakikibahagi sa pagpili sa tamang leader. Of course, to gain more experience and to, of course, contribute to our society by choosing the right leaders and officers for the well-being of the community. Sabik naman ang ilang first-time voters para sa kanilang unang partisipasyon sa halalan. And as someone na very gusto kong makialam about sa taong bayan and our government, parang ang sakit sa loob ko na parang di ako nakapag-participate in voting for the right people. So ngayong pwede na, I'm really excited to exercise my capacity to vote. For me, my first vote is very important. Kasi ang mga Filipino, need po natin i-exercise yung rights natin to vote para sa mga responsableng politiko. And it is very important kasi yung one vote, it can make a change po sa ating lipunan. Bagamat marami ang humahabol sa pagpaparehistro, may ilan namang walang balak makibahagi sa eleksyon. Wala naman po akong pakialam. Maybe next year or after ko graduate, doon ko palang naiisipan na maging isang botante. Binigyang diin naman ng COMELEC ang pagpapahalaga ng mga kabataan sa kanilang karapatan. Kasi nga po, dahil sa pagpili natin ng tamang kandidato, it will greatly affect the services of the government. Kung nagkamali po tayo sa pagpili ng gusto nating iboto, magsasakripisyo din po yung gobyerno natin sa serbisyong ibibigay. Kasi po, kung mataas po ang standard natin ng pagpili ng kandidato, you expect na mas mataas din yung standard of services na ibibigay ng gobyerno para sa atin. Hindi po dapat tayo makontento kung sa anong meron tayo ngayon. We deserve better, no? At nagsisimula yan sa pagpaparehistro at pagboto tuwing eleksyon. Nasa mahigit 15,000 na ang naprosesong mga bagong rehistradong botantes sa Baguio. Nasa 5,000 pa ang inaasahan ng komisyon na magparehistro hanggang sa huling araw ng kasalukuyang buwan. Sa pagtatapos ng voters registration sa ika-30 ng Setyembre, hinihikayat ng Commission on Elections ang mga hindi pa nagpaparehistro na magparehistro na. Hindi na palalawigin pa ang araw ng voter registration ayon sa komisyon. Pakiusap ng COMELEC, huwag nang hintayin ang huling araw ng pagpaparehistro. Iwasan po natin yung last day of registration kasi hindi po convenient ang magparehistro on the last day kasi baka lamang po mahaba na po ang pila pagdating po ng September 30. Kaya may oras pa tayo, may araw pa tayo, open tayo Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5, kindly avail of it para po makapag-vote po kayo sa susunod na elections. Paalala ni Martin, kada 3 taon nagkakaroon ng botohan. Kaya dapat ding maging mapanuri sa pagpili sa mga opisyal na uupo sa posisyon. Gusto ko lang i-reiterate na kapag bumoto po tayo, kailangan din po meron tayong batayan, meron tayong standard sa pagpili. Pagkatapos ng voter registration, sisimulan naman ang filing of Certificate of Candidacy sa Oktubre 1. Fatima Guilledo para sa PAA News, Cordillera. Kakaiba naman ang paandar ng isang jeep sa Baguio City. Kilala si Pinky hindi lang sa kanyang makulay na kayarian, kundi pati na rin sa makulay na buhay ng driver nito. Alamin ang kwento ni Pinky sa ulat ni Stormerley Sandino. Nakita o nasakyan mo na ba ang isang jeepney na puno ng kakaibang ideya na nakaruta papuntang Navy Base dito sa Baguio City? Halina't ating tuklasin ang kakaibang jeepney na ito. Si Pinky, ang jeepney dito sa Baguio City na nagtataguyod ng katapatan.
Ang paraan ng pagbabayad ng pamasahe rito ay sa pamamagitan ng Honesty Fare Box kung saan ang mga pasahero mismo ang maglalagay ng pamasahe at magsusupli sa kanilang sarili. Ayon kay Eddie Kawili, driver ng nasabing jeep, naisipan niya ang ideyang ito dahil hindi siya sanay sa pagkolekta ng pamasahe habang ito ay bumabiyahe. Mahirap kasi yung yung hindi ako sanay ba sa magaganyan-ganyan. Bukod dito, libre rin ang pamasahe ng mga persons with disability na sumasakay sa jeep. Ani Manong Eddie, hindi man gaanong sagana sa buhay ay malaking bagay na para sa kanya ang makatulong sa kapwa. Sa mga pasaherong gustong magmerienda, may alok si Pinky Jeep ng mga paninda kagaya na lamang ng kape, burger, candies at meals. Ito aniya ay para sa mga pasahero, lalo ng mga candies para sa mga bata. Mihan naman sa atin, di ba, mas lalo mga bata, no? Kailangan may kindi. Ito, in return lang naman ho, ito, kasiyahan lang ng mga passenger, ba? Siyempre, may anak rin ako. Umaani naman ng mga positibong reaksyon ang naturang estratehiya ni Pinky Jeep driver lalo na sa pagtataguyod ng magandang katangian ang pagiging tapat. Ikaw po mismo yung mag-drop ng payment. Gusto ko sumakay dito kasi syempre nakita mo, to be honest, nakita ko yung mga fare niya, exact amount. Mensahe naman ni Manong Eddie sa mga pasahero, mag-enjoy lamang sa pagsakay sa kanyang jeep na si Pinky at palaging piliin na maging tapat lalo na sa pagbabayad ng pamasahe. Sa mga minamahal kong pasahero, salamat sa Hanis is the best. Malaki ang naitutulong ni Pinky kay Manong Eddie at sa pamilya nito, lalo na sa pag-aaral ng kanyang 3 anak. Higit sa lahat, natutulungan din ang mga pasahero nito. Isa itong patunay na ang pagtulong sa kapwa ay may iba't ibang mukha. Hindi lamang sa material na bagay nakikita, kundi maaari rin sa pagbabahagi ng magandang asal. Isa na riyan ang pagiging tapat. Kaya't halina't subukan at suportahan ang kakaibang jeepney na ito. Sakay na kay Pinky. San Merlay Sandino para sa PIA News, Cordillera. At yan lamang ilan sa mga balitang ating nakalap para sa PIA News Cordillera. Para naman sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel sa PIA Cordillera at i-follow naman kami sa Twitter, Spotify at TikTok. Ako po si Ira Bernardino. Magandang hapon!